A new world order is emerging. Chinese President Xi Jinping is now wrapped up his three-day meeting with Russian counterpart Vladimir Putin by pledging to shape a new world order. Ang mga digmaan ay nagbubuo ng bagong order sa ating lipunan. Hindi lamang sa isang syudad o isang buok, kundi sa pandaigdigang lipunan. Ano nga ba ang epekto ng mga namumuong digmaan sa Asya, Europa, Amerika, Afrika na magtutulot ng isang malaking order sa sangkatauhan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga krisis, tunggalian at digmaan na kasalukuyang nagaganap ay naglalantad kung gaano kahalaga ang pagbabago ng pang-geopolitikal na tanawin sa nakalipas na mga taon. Habang ang mga tunggalian ng mga malalaking kapangyarihan ay muling nagiging sentro ng internasyonal na ugnayan sa mga digmaan sa Gaza at Ukraine na nagpapahaba sa global na pagkakabahabahagi, maaring may mas malalim pang pang-geopolitikal na pagbabago kasama na ang paglipat sa isang bagong kaayusan sa mundo na maaaring maganap. Ang dalawang digmaang ito ay nagpapalakas sa pang-anim na ikatlong digmaan tungkol sa Taiwan. Walang sinuman, lalo na si Chinese President Xi Jinping, ang maaaring manood habang ang Estados Unidos ay naglilipat ng malaking dami ng kagamitang pandigma ng Amerikano, matalim na bomba, missile at iba pang sandata patungo sa Ukraine at Israel nang hindi nakakilala na ang impake ng Amerika ay nauubos. Para kay Xi, na tinawag ang pagkakasama ng Taiwan sa People's Republic na isang makasaysayang misyon, mas mabuti habang patuloy ang mga digmaang ito. Nauunawaan ni US President Joe Biden ang mga panganib at naglalayong mapababa ang tensyon sa China sa kanyang mga cabinet officials na ipinadala sa Beijing at sa summit sa pag-uusap kay Xi sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation Forum na naganap sa San Francisco. At sinabi niya at ng kanyang mga kasamahan sa Group of 7 na nais silang mabawasan ang panganib sa kanilang ugnayan sa China na hindi maghihiwalay mula sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ano man ang itawag dito, ang prosesong ito ay magbubuo ng global na kaayusan sa pananalapi, pati na rin sa mga kalakaran ng pamumunuhan. Sa ngayon, ang daloy ng kalakalan at pamumuhay ay nagbabago sa parang nagpapayawatig na ang pandaigdigang ekonomiya ay maaring nahahati sa dalawang bloke. Halimbawa, mas marami ang kalakalan sa China sa Global South kaysa sa kanluran. Bagaman mataas ang gastos ng pang-ekonomiyang pagsasabukol, tahimik na hinihiwalay ng China ang malalaking bahagi ng kanyang ekonomiya mula sa kanluran upang mabawasan ang kanyang kahinaan sa hinaharap. Sa hindi maliit na bahagi, ang Estados Unidos ay may kasalanan sa kasalukuyang sitwasyon sa masigla nitong pagtulong sa ekonomikong pag-usbong ng China sa loob ng 4 na dekada. Tumulong ito sa pagbuo ng pinakamalaking katunggali na kinakailangan itong harapin. Ngayon ang China ay may pinakamalaking Navy at Coast Guard sa buong mundo at bukas na nagtatangkang hamunin ang kanluraning pamumuno sa pandaigdigang sistema ng pananalapi at sa internasyonal na institusyon. Sa katunayan, masigasig ang China na itinatag ang alternatibong kaayusan sa mundo na may sarili itong sentro. Bagaman ang kasalukuyang sistema ay madalas na tinutukoy sa neutral na anyo tulad ng rule-based global order, ito ay walang alinlangan na nakatuon sa Estados Unidos. Hindi lamang ito ang nagtakda ng mga patakaran sa kung saan nakabatay ang kaayusang ito. Tila ba ito ay naniniwala rin na ito ay hindi saklaw ng ilang mahalagang patakaran at norms tulad ng mga pagbabawal sa pakikialam sa mga panloob na usapin ng ibang mga bansa. Ang international na batas ay makapangyarihan laban sa mga walang kapangyarihan, ngunit mahina laban sa mga makapangyarihan. Pagdating sa pagbuo ng alternatibong kaayusan sa mundo, ang kasalukuyang masalimuot na pandaigdigang kapaligiran ay maaring maging pabor sa China. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang digmaan na nagdulot ng global na kaayusan sa ilalim ng pamumuno ng Estados Unidos. Kabilang na ang institusyon na sumusuporta dito tulad ng International Monetary Fund, World Bank at United Nations. Kahit ang makabuluhang reforma sa mga institusyong ito ay naging napakahirap gawin sa panahon ng kapayapaan.
Ito ay tunay lalo na sa United Nations na waring nasa hindi mabilang na pagbagsak at mas lalong naiiwan sa international na mga gawain. Ang matinding paghadlang sa United Nations Security Council ay nagdulot ng mas maraming responsibilidad na inililipat sa United Nations General Assembly na napilitan lalo na umangkop ang isang resolusyon hinggil sa digmaan sa Gaza na humihiling ng humanitarian truce at wakasan ang pag-siege ng Israel. Ngunit ang General Assembly ay fundamentally mahina at sa kontrast sa Security Council, ang mga resolusyon na ito ay hindi legal na nakakabit. Kasabay ng pagkakasira ng mga institusyong pinamumunuan ng Estados Unidos, bumababa rin ang mga otoridad ng Amerika sa labas ng kanyang hangganan, kahit ang Israel at Ukraine na umaasa sa US bilang kanilang pinakamalaking taga-suporta sa militar, pampolitika at pang-ekonomiyang aspeto ay may mga pagkakataong tumatanggi sa payo ng US. Sa kabila ng global na pag-aayos na tila dulot ng rivals ng Sino-Americans, posible rin ang mahalagang pagbabago sa riyon. Ang isang mahabang tunggalian sa Gaza ay maaring mag-umpisa ng isang pagreorganisa sa Greater Middle East kung saan halos bawat pangunahing kapangyarihan maliban sa Egypt, Iraq at Turkey ay isang konstruktong nilikha ng kanluran, lalo na ang British at French noong ika-20th century. Sa kasalukuyan, ang digmaan ng Israel ay nagpapalakas sa geopolitics na papel ng Gasilch Qatar, isang regional na pasaway na naging isang pandaigdigang elepante sa pamagitan ng pagpondo sa mararahas ng mga jihadist kabilang ang Hamas. Ngunit hindi may pagkakaila na binabanggit ni President Volodymyr Zelensky na nawawala ang atensyon ng digmaan sa Ukraine na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Ngunit mas maraming puwersa at trend kasama na ang militarized na ekonomiya ng Russia, ang pag-urong ng paglago ng China at ang dumaraming ekonomikong bigat ng Global South ang nagbibigay daan sa mas malamang na pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Samantalang hinaharap ng mundo ang mas lumalawak na pantay-pantay, pagtaas ng autoritarianismo, ang mabilis na pag-unlad ng mapantransformang teknolohiya tulad ng artificial intelligence, ang pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng klima. Bagaman ang pinakadetalye ng isang pangunahing global na geopolitics na pagbabalanse ay tila wala na makakapigil dahil nakikita natin ang pag-outbalance ng mga pwersa sa dalawang panig ng mundo. Ang larawan ng isang mahabang sagupaan sa pagitan ng kanluran at ng kanilang mga kalaban, lalo na ang China, Russia at ang Islamic world ay lumilitaw ng malaki. Mga taga-Efeso 6 verse 10 to 17, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kahit isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kahit maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa inyo pong walang sawang pag-aalaga, pagbibigay sa amin Panginoon ng mga babala na ipakita sa amin Panginoon kung gaano po kasama ang mundo. Kami Panginoon ay patungo na sa mundo na kung saan hindi na namin po ito mawari bilang aming tahanan. Kaya nga naman Panginoon, ihanda ang aming mga sarili sa nalapit na pong pagdating ninyo at bigyan ng pag-asa ang aming pag-iisip na makita Panginoon ang iyo pong mas malaking plano para sa inyong mga anak. Purihin Panginoong Diyos ang iyo pong banal na pangalan magpakailanman at patawarin po kami
Sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, tulungan po Panginoon yung mga anak sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.